Balikbayan boxes are not ordinary cargo. Hindi lang ito karton na may delata, tsokolate at sapatos. Buhay ito ng OFW. Overtime, puyat, homesickness, mga okasyong hindi nadaluhan para lang may maipadala sa pamilya. Kaya masakit isipin na halos 150,000 balikbayan boxes pala ang nakatenga sa ports ng Pilipinas sa paglipas ng mga taon. At ang masakit, hindi naman karamihan sa OFWs ang may atraso dito. Nagbayad na sila abroad, nagtiwala sila sa mga coordinators o mga freight carriers. Akala nila okay na. Pero ang nangyari pala, may mga coordinators abroad na hindi nagre-remit ng maayos sa coordinators dito sa Pilipinas. So habang tumatagal, lumulobo ang utang. Lumobo ang containers, lumobo ang penalties, hanggang sa naiwan na lang ang mga kahon sa pier. At ayon sa reports, halos 330 million pesos din ang hindi agad nakaikot sa ekonomiya dahil sa problemang ito. Ngayon, gobyerno pa ang naghahanap ng paraan para pondohan ang delivery ng mga kahon door to door na aabot pa raw sa mahigit 30 million pesos. Kaya warning ito sa lahat ng OFWs. Mag-ingat kayo sa freight forwarders. Huwag basta magtiwala dahil lang kilala sa community o mas mura. I-check ninyo mismo ang accredited at legitimate forwarders sa website ng Bureau of Customs. Kasi minsan, akala mo nakaalis na ang kahon mo pa uwi. Yun pala, naiipit sa sistema. To be fair, itong current leadership ng Bureau of Customs under Commissioner Ariel Nepomuceno, at least gumagalaw ngayon. May actual release, may actual delivery, may visible effort na maibalik sa mga pamilya ang mga kahon. Pero sana maging leksyon ito dahil ang balikbayan box, hindi lang package. Minsan, yan lang ang paraan ng isang OFW para maramdaman ng pamilya nila na kahit malayo sila, present pa rin sila. Another day, another Regal. POV.